Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Santos. 83 taong gulang. Ako ay isang cardiologist na dalubhasa sa mga sakit ng puso at mga daluyan ng dugo. At isang maipagmamalaking miyembro ng aking komunidad sa probinsya sa loob ng 43 na taon. Sa haba ng panahong iyon, nagtrabaho ako sa aking klinika at nakasalamuha ang hindi mabilang na mga pasyente. Noong nagsisimula pa lamang ako bilang isang batang doktor na puno ng sigla. Akala ko ay kaya kong gamutin ang lahat ng sakit. Ngunit sa paglipas ng mga taon, may natanto akong mas mahalaga kaysa sa simpleng paggamot ng sakit ang pag-iwas dito. Ito ay lalong totoo kapag ginagamot ang mga nakatatanda na nasa kanilang 60s, 70s at 80s. Natutunan ko na ang bawat maliit na sintomas ay isang senyales mula sa katawan. Kung babalewalain mo ang mga senyales na ito, maaari silang maging malalaking problema sa kalusugan sa hinaharap. Kamakailan, mas naramdaman ko ang pangangailangang ibahagi ang mga kasanayan para sa malusog na pamumuhay sa mas maraming tao hanggat maaari, sa halip na tumingin lamang ng mga pasyente sa ospital. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa ko ang mga video na ito batay sa aking sariling mga karanasan at sa aking 43 taon ng kaalaman sa medisina. Gusto kong ipakita sa mga tao, lalo na sa ating mga nakatatanda, ang mga simpleng paraan upang manatiling malusog sa kanilang sariling mga tahanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang karaniwang problema na nararanasan ng marami sa atin. Lalo na sa gabi ang pamumulikat ng binti. Iyong biglaang matinding sakit kapag naninigas ang kalamnan sa iyong binti. Kung hindi mo pa ito naramdaman, hindi mo maiintindihan kung gaano ito kasakit. Nagsimula ko itong maranasan noong ako ay nasa 70s na at ito ay talagang napakasama. Ngunit ngayon, alam ko na ang isang simpleng 3-segundong acupressure trick na maaring magbigay ng agarang lunas. Mula nang matutunan ko ang teknik na ito, halos hindi na ako nagigising dahil sa pamumulikat ng binti. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman ninyo rin ang simple at epektibong paraan na ito. Noong una, akala ko ang pamumulikat ng binti ay bahagi lamang ng pagtanda. Noong ako ay nasa edad 75, isang gabi ng taglamig, ang mga kalamnan sa aking binti ay biglang tumigas na parang bato. Ang sakit ay hindi mailarawan. Nagsimula itong mangyari isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Ngunit dumalas ito, lalo na kapag malamig ang panahon. Halos gabi-gabi na akong pinupulikat. Hindi lang ang aking mga binti, kundi pati na rin ang aking mga daliri sa paa at maging ang aking mga hita ay namumulikat. Ang pinakamasama ay hindi ako makatulog ng maayos. Natatakot akong pulikatin, kaya't itinitiklop ko ang aking binti para makatulog o minsan ay natutulog akong nakaupo sa isang silya. Maraming gabi, nag-aalala ang aking asawang si Maria at gusto akong dalhin sa ospital. Ngunit ako ay isang doktor. Ano pa ba ang hindi ko alam? Sinubukan ko na lang tiisin. Pagkatapos ko isang gabi, nakaranas ako ng pulikat na mas malala kaysa karaniwan. Ang kalamnan sa aking binti ay lubusang namilipit. Namanhid ang aking mga daliri sa paa at pinagpapawisan ako. Iyon ang unang pagkakataon na naisip kong hindi lang ito dahil sa katandaan. Kinabukasan, agad akong nagpasuri ng dugo. Lumabas na ang aking mga antas ng magnesium at potassium ay mas mababa kaysa sa normal. Nagpa-vascular ultrasound din ako sa aking binti, na nagpakita na mas mabagal ang daloy ng aking dugo kaysa dati. Doon ko napagtanto na ang pamumulikat ay hindi lamang simpleng muscle spasms. Ito ay isang senyales ng kawalan ng balanse sa aking buong sistema.
Nawawalan ka ba ng tulog dahil sa pamumulikat ng binti sa gabi? Kung gayon, naniniwala akong makakatulong ang kwentong ibabahagi ko. Lubusan kong nalampasan ang aking pamumulikat dahil sa isang maswerteng pagkakataon. Isa sa aking mga pasyente, isang 88 taong gulang na babae na nagngangalang Ginang Agnes Reyes ay dumating para sa isang appointment. Si Ginang Reyes ay isang traditional na manghahabi at matagal nang dumaranas ng arthritis. Siya rin ay nagpapagamot sa isang traditional na Pilipinong manggagamot isang araw. Nang dumalaw sa akin si Ginang Reyes, napansin niya akong paika-ika at nagtanong, "Dok, pinupulikat po ba kayo sa gabi?" Kaya't naging tapat ako sa kanya at sinabing oo, at sinabi kong ito ay napakasakit. Sabi ni Ginang Reyes, "Dati po ay ganyan din ako. Ngunit may nahanap akong isang punto sa aking binti na nagbibigay ng lunas." Sabi niya, "Kailangan mo lang itong pindutin ng mga 3 segundo." Noong una, nag-aalinlangan ako. Meron bang siyentipikong basehan ito? Ngunit ng gabing iyon, nang muli akong pulikatin, sinubukan ko ang paraan ni Ginang Reyes. Nakita ko ang punto sa likod ng aking binti kung saan merong uka sa pagitan ng mga kalamnan. Pinindot ko ito ng malakas gamit ang aking hinlalaki at ito ay kamangha-mangha. Sa loob ng wala pang 3 segundo, nawala ang sakit mula sa pulikat. Akala ko ay nagkataon lang, ngunit sinubukan ko ito sa tuwing ako ay pinupulikat at palagi itong gumagana dahil sa pagkausisa. Naghanap ako ng mga pag-aaral tungkol sa puntong ito. Sa sistemang medikal ng mga ninuno, maraming mga punto para sa lunas ng sakit. Ang modernong medisina ay mayroon ding pananaliksik na nagpapakita na ang pag-stimulate sa lugar na ito ay maaaring mapabuti ang daloy ng dugo at maibsan ang tensyon sa kalamnan. Sa pamamagitan ng karanasang ito, napagtanto ko na ang kanluranin at tradisyonal na medisina ay hindi magkahiwalay. Anumang paraan na nagtataguyod ng kalusugan ay mahalaga. Ngayon, aktibo kong ibinabahagi ang teknik na ito sa aking mga pasyente. Ngayong napanood ninyo ang video na ito, sana ay matutunan ninyo ang mga epektibong paraan na ito na personal kong sinubukan at napatunayan. Kung nakita ninyong nakakatulong ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ito. Makakatulong ito na maibahagi ang kapakipakinabang na impormasyon sa mas maraming tao, lalo na sa ating mga nakatatanda. Ang unang bagay na dapat maunawaan ay ang tunay na sanhi ng pamumulikat ng binti. Maraming tao ang nag-aakala na ito ay resulta lamang ng pagtanda. Sa katunayan, mayroong ilang komplikadong mga salik na naglalaro. Ang pinakamalaking dahilan ay ang kawalan ng balanse sa electrolytes, upang ang ating mga kalamnan ay gumalaw at mag-relax ng maayos. Ang mga electrolytes tulad ng sodium, potassium, calcium, at magnesium ay dapat nasa tamang proportion. Ngunit habang tayo ay tumatanda, bumababa ang paggana ng bato at nagbabago ang ating dieta at pag-inom ng gamot. Ang balanseng ito ay madaling masira. Pangalawa ay ang humihinang sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos ng edad na 70, bumababa ang pagiging elastiko ng mga daluyan ng dugo at bumabagal ang daloy nito, lalo na sa mga binti na pinakamalayo sa puso. Kung hindi maayos ang sirkulasyon ng dugo, hindi magkakaroon ng sapat na oxygen at sustansya ang mga kalamnan. Sa ganitong estado, kahit kaunting pagod ay madaling magdulot ng pamumulikat. Pangatlo ay ang dehydration o kakulangan sa tubig. Ang mga nakatatanda ay hindi gaanong nakakaramdam ng uhaw, kaya't natural na bumababa ang kanilang pag-inom ng tubig. Kapag hindi sapat ang tubig sa katawan, lumalapot ang dugo at mas naninigas ang mga kalamnan.
isa sa aking mga pasyente, si G. Charlie Salvador, 79 taong gulang, ay nagigising tuwing 2:00 ng madaling araw dahil sa pamumulikat ng binti. Napaka-regular nito kaya't nagbiro ako na meron siyang orasan sa kanyang katawan. Matapos magtanong pa, natuklasan ko na si G. Salvador ay umiinom ng gamot sa alta presyon at mga diuretics. Ang diuretics ay nagdudulot ng pagkawala ng maraming potassium at hindi rin siya gaanong umiinom ng tubig. Bihira rin siyang uminom ng sabaw sa hapunan. Kinumpirma ng mga pagsusuri sa dugo na ang kanyang mga antas ng potassium at magnesium ay mas mababa kaysa sa normal. Ang mga indicator ay nagpakita rin na siya ay dehydrated, kaya habang inaayos ang kanyang gamot, dinagdagan ko rin ang kanyang pag-inom ng tubig. Iminungkahi kong kumain siya ng mas maraming pagkaing mayaman sa potassium, tulad ng saging, patatas, at spinach. Kailangan niyang uminom ng mga 1,500 ml ng tubig sa isang araw. Nang paunti-unti sa buong araw, inirekomenda ko rin na gumawa siya ng magaan na stretching exercises 2 oras bago matulog. Nang bumalik si G. Salvador pagkatapos ng 3 linggo, para siyang ibang tao. Dok, 1 linggo na po akong hindi pinupulikat. Ang sarap ng tulog ko. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakatulog ng ganito. Tuwang-tuwa ako na nakakita siya ng mga pagbabago. Ang pamumulikat ng binti ay maaring mukhang isang maliit na sintomas. Ngunit sinasabi nito sa atin ang kahalagahan ng pangkalahatang balanse sa katawan. Huwag lang itong tiisin, kundi hanapin at tugunan ang pinakasanhi. Lalo na, maging maingat kung ang pamumulikat ay nangyayari ng paulit-ulit, higit sa 3 beses sa 1 linggo. Maaring hindi ito isang pansamantalang pangyayari. Sa kasong ito, inire-rekomenda kong ipasuri ninyo ang inyong electrolyte levels sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo. Sa aking karanasan, ang kakulangan sa magnesium ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi. Dapat mo ring suriin ang mga gamot na iyong iniinom. Ang mga diuretics sa gamot sa alta presyon ay may epekto ng paglalabas ng potassium at maaaring magdulot ng pamumulikat. Ganon din ang mga gamot para sa blood sugar o cholesterol. Kung umiinom ka ng mga gamot na ito, mabuting kumonsulta sa iyong doktor at sabayan ito ng electrolyte supplements. Hindi ka ba sapat uminom ng tubig o kumakain ng maraming maaalat na pagkain? Ang maliliit na gawi na ito ay maaring mag-ipon at magresulta sa pamumulikat ng binti. Ang pangalawang bagay na gusto kong sabihin sa inyo ay ang 3-segundong paraan ng acupressure na personal kong sinubukan at napatunayan. Ang paraang ito ay talagang simple at epektibo. Ang Chengshan Point ay matatagpuan sa likod ng binti. Upang maging eksakto, ito ang punto kung saan nagtatagpo ang mga kalamnan ng gastrocnemius at soleus. Itaas ang unahan ng iyong mga paa at makikita mo ang uka sa likod ng binti, mula sa pananaw ng modernong medisina. Ang gastrocnemius nerve at ang posterior tibial nerve ay dumadaan sa lugar na ito. Ang paraan ng acupressure ay napakasimple. Una, hanapin ang tamang posisyon ng Chengshan Point. Umupo sa isang silya at ipatong ang isang binti sa kabilang tuhod. Pagkatapos, itaas ang iyong mga daliri sa paa na parang nakatingkayad ka. Makikita mo ang uka sa likod ng iyong binti. Hanapin ang puntong iyon gamit ang iyong hinlalaki at dahan-dahang lagyan ng pressure. Maaring medyo masakit sa simula, ngunit huwag masyadong diinan. Dahan-dahang huminga palabas at pindutin ng malakas sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang bitawan ng pressure. Ang mahalaga dito ay ang paghinga. Huminga palabas habang pumipindot at huminga paloob habang bumibitaw. Ang paggawa nito ng paulit-ulit ay mas makakapag-relax ng mga kalamnan. Ulitin ito ng 3 beses para sa bawat binti.
Salitan, isa sa aking mga pasyente, si Ginang Clara Magsaysay, 74 taong gulang, ay halos 2 oras na nagdurusa sa insomnia araw-araw dahil sa pamumulikat sa gabi. Madalas siyang magising at pagod sa araw na nagpapahirap sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Noong una kong sinabi sa kanya ang tungkol sa paraan ng acupressure na ito, nag-aalinlangan siya. Talaga bang gagana ang ganoong kasimpleng paraan? Ngunit sinabi niyang susubukan niya ito ng gabing iyon. Pagkaraan ng 1 linggo, dumating si Ginang Magsaysay na may ibang ekspresyon sa kanyang muka. Dok, talagang kamangha-mangha. Kapag nararamdaman kong paparating na ang pulikat, pinipindot ko ang puntong iyon at nawawala agad. Ngayon, nakakatulog na ako ng walang takot na pulikatin. Maraming salamat po. Ang mas nakakagulat pa, pagkatapos ng 3 linggo, sinabi ni Ginang Magsaysay, wala na po akong pulikat nitong mga nakaraang araw. Pinipindot ko ang puntong iyon tuwing gabi bago matulog at tila mayroon itong epekto sa pag-iwas. Sa katunayan, ang regular na pag-stimulate sa Chengshan Point ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa lugar na iyon at mayroon ding epekto sa pag-iwas sa muscle spasms. Kaya't inire-rekomenda ko sa aking mga pasyente na subukan ito hindi lamang kapag may pulikat, kundi 1 beses o 2 beses sa isang araw. Kamakailan, isang pag-aral ang nagpakita na ang grupo na patuloy na gumawa ng Chengshan acupressure sa loob ng 3 linggo ay may 15% na mas mataas na rate ng daloy ng dugo sa kanilang mga binti kaysa sa grupo na hindi. Nangangahulugan ito na hindi lamang ito nagpapaginhawa ng sakit, kundi fundamental na nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Narito ang isa pang mahalagang tip para sa iyo. Kapag nag-a-apply ng acupressure, bigyang pansin ang direksyon ng iyong pagpindot. Mas mainam na mag-apply ng pressure habang bahagyang itinutulak pataas patungo sa puso. Makakatulong ito sa pagbabalik ng dugo sa ugat at mas magiging epektibo. May ilang bagay na dapat tandaan kapag nag-a-apply ng acupressure. Una, gupitin ang iyong mga kuko upang hindi masugatan ang iyong balat. Kung masyadong malakas ang pagpindot, mas lalong maninigas ang mga kalamnan. Kaya mahalagang mapanatili ang tamang lakas ng pressure. Ang mga buntis ay dapat kumonsulta sa doktor bago gamitin ang paraan ng acupressure na ito. Ang mga taong may varicose veins o thrombosis sa binti ay dapat ding mag-ingat. Hinahanap mo ba ang Chengshan Point habang pinapanood mo ang video na ito? Hindi ito kasing hirap hanapin tulad ng iniisip mo. Mahalagang mahanap ang eksaktong lokasyon sa simula. Ang pangatlong bagay na gusto kong pag-usapan ay ang pang-araw-araw na pamamahala upang maiwasan ang pamumulikat ng binti. Gaano man kaganda ang iyong pang-emergency na lunas, mas mainam na maiwasan ang pagkakaroon ng pulikat. Una sa lahat, napakahalaga ng pag-inom ng tubig. Uminom ng mga 1,500 ml hanggang 2,000 ml ng tubig sa isang araw, ngunit huwag uminom ng sobra sa isang pagkakataon. Uminom ng madalas ng paunti-unti, lalo na 2 oras bago matulog. Dahan-dahang uminom ng 1 tasa ng maligamgam na tubig. Mahalaga rin ang pamamahala sa dieta. Patuloy na kumain ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng saging, patatas, spinach at avocado. Nakakatulong din ang mga mani, tofu at brown rice na mayaman sa magnesium. Sa kabilang banda, ang mga maalat na pagkain o processed foods ay maaring magdulot ng kawalan ng balanse sa electrolytes dahil sa sobrang sodium, kaya't mas mainam na bawasan ito. Dapat mo ring bigyang pansin ang iyong kapaligiran sa pagtulog.
Ang masyadong mabigat na kumot ay maaaring magbigay ng pressure sa iyong mga binti at makahadlang sa sirkulasyon ng dugo. Gayon din, kung mananatili ka sa posisyon kung saan nakaturo pababa ang iyong mga daliri sa paa ng matagal, ang iyong mga kalamnan sa binti ay mananatiling naninigas at madali kang pupulikatin. Ang inirerekomenda ko ay maglagay ng mababang unan o kutsyon sa ilalim ng iyong mga paa upang bahagyang itaas ang iyong mga binti. Mapapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo sa iyong mga binti at mapapanatili ang mga kalamnan sa isang komportableng estado. Meron akong isang pasyente na talagang nag-iwan ng marka sa akin. Si G. Sam Aguas. 81 taong gulang. Si G. Aguas ay nagtrabaho sa pagsasaka noong bata pa siya, kaya't napakalakas ng kanyang mga kalamnan sa binti. Ngunit mula noong siya ay 70 taong gulang, halos gabi-gabi siyang dumaranas ng pamumulikat. Pagkatapos ng maingat na obserbasyon, natuklasan ko na si G. Aguas ay sanay na matulog sa isang matigas na sahig buong buhay niya. Gumagamit din siya ng napakakapal na kumot. Ang pinakamalaking problema ay ang kanyang posisyon sa pagtulog. Natutulog siya nang nakadapa na ang kanyang mga daliri sa paa ay nakalawit sa dulo ng kama at nakaturo pababa palagi. Ang posisyong ito ay nagpapanatili sa kanyang mga kalamnan sa binti na naninigas sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Una kong pinayuhan si G. Aguas na baguhin ang kanyang posisyon sa pagtulog. Matulog ng nakatagilid na may unan sa pagitan ng kanyang mga tuhod at maglagay ng mababang kutsyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinabi niyang hindi magiging madali na baguhin ang kanyang mga nakasanayan sa pagtulog, ngunit dahil sa sobrang sakit ng pamumulikat, sinabi niyang susubukan niya ito ng paunti-unti. Nang bumalik siya pagkatapos ng 2 linggo, ang unang mga salita ni G. Aguas ay, "Dok, ang pagbabago lang ng posisyon sa pagtulog ay may epekto na nabawasan ng higit sa kalahati ang bilang ng aking pamumulikat." Pagkaraan ng 1 buwan, may mas malaking pagbabago. Sa pagdagdag ng pag-inom ng tubig at pag-aayos ng dieta, halos nawala na ang kanyang pamumulikat. Ngayon, nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi at mas sariwa ang pakiramdam sa araw. Nakatutulong din ang magaan na ehersisyo. Bawasan ang pagkakataong mapulikat sa pamamagitan ng pag-relax ng iyong mga kalamnan na may mga 5 minutong calf stretches bago matulog. Sapat na ang stretch ang iyong Achilles tendon gamit ang iyong mga kamay laban sa pader o umupo at hilahin ang iyong mga daliri sa paa patungo sa iyong katawan. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang partikular na epektibong ehersisyo. Humiga. Itaas ang iyong mga binti sa pader sa 90-degree na anggulo at dahan-dahang igalaw ang iyong mga bukong-bukong pataas at pababa. Ang paggawa ng ehersisyong ito ng mga 3 minuto ay lubos na magpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa iyong mga kalamnan sa binti. Ang masahe ay isa ring magandang paraan ng pag-iwas. Pagkatapos maligo, maglagay ng body oil o lotion at dahan-dahang masahihin ang binti mula sa ibaba pataas. Sa pagkakataong ito, huwag gumamit ng sobrang lakas, kundi dahan-dahang tulungan ang dugo na dumaloy patungo sa puso. Ngayon, tingnan ninyo ang inyong kapaligiran sa silid tulugan. Nakabalot ba kayo sa isang masyadong mabigat na kumot o nasa hindi komportableng posisyon ba ang inyong mga paa? Ngayon, batay sa aking 44 taon ng karanasan bilang isang doktor at sa aking personal na karanasan,
ikinuwento ko sa inyo ang tungkol sa pamumulikat ng binti. Ang 3 segundong Chengshan acupressure ay maaring magpalaya sa inyo mula sa sakit na yon. Personal ko itong naranasan at maraming pasyente ang nakapagpatunay nito. Lagumin natin ang mga sinabi ko sa ngayon. Una, pag-isipang muli ang tunay na sanhi ng pamumulikat. Hindi ito simpleng usapin ng edad. Ang kawalan ng balanse sa electrolytes, humihinang sirkulasyon ng dugo, at dehydration ang mga pangunahing sanhi. Mangyaring tandaan ito, lalo na kung ito ay nangyayari ng paulit-ulit, higit sa 3 beses sa isang linggo. Inirerekomenda kong ipasuri ninyo ang inyong mga antas ng magnesium at potassium sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo. Pangalawa, sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa 3 segundong paraan ng acupressure. Kumpirmahin natin muli. Ang punto kung saan nagtatagpo ang likod ng binti ay ang Chengshan Point. Pindutin ng malakas ang Chengshan Point gamit ang iyong hinlalaki sa loob ng 3 segundo. Habang humihinga palabas at bahagyang itinutulak pataas patungo sa puso. Ito ang punto. Gawin ito hindi lamang kapag may pulikat, kundi 1 beses o 2 beses sa isang araw at makikita mo ang epekto sa pag-iwas. Pangatlo ay ang pang-araw-araw na pamamahala. Uminom ng 1,500 ml hanggang 2,000 ml ng tubig sa isang araw ng paunti-unti. At patuloy na kumain ng mga pagkaing mayaman sa potassium at magnesium saging, spinach, mani, tofu, at mga katulad na pagkain. Mahalaga rin ang iyong kapaligiran sa pagtulog. Sa halip na isang mabigat na kumot, maglagay ng mababang unan sa ilalim ng iyong mga paa upang bahagyang itaas ang iyong mga binti. Huwag kalimutang i-stretch ang iyong mga binti sa loob ng 5 minuto bago matulog. Ang Achilles tendon stretch na ginagawa mo gamit ang iyong mga kamay laban sa pader o ang ehersisyo kung saan ka humihiga. Itinataas ang iyong mga binti sa pader at iginagalaw ang iyong mga bukong-bukong ay partikular na epektibo. Maaaring nagtataka ang ilan sa inyo kung talagang gagana ang mga simpleng paraan na ito. Ganyan din ako noong una. Ngunit subukan ninyo mismo at tiyak na mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. Hindi mabilang na mga pasyente na ginamot ko ang napalaya mula sa sakit ng pamumulikat sa pamamagitan ng mga paraang ito. Ang mga taong tulad ni G. Salvador na pinupulikat sa takdang oras gabi-gabi. Mga taong tulad ni Ginang Magsaysay na takot mapulikat at hindi makatulog. At mga taong tulad ni G. Agwas na nahihirapang baguhin ang kanilang mga nakasanayan sa buong buhay ay lahat nakaranas ng pagbabago. Ang pinakamahalagang bagay ay magsimula ngayon. Huwag subukang gawin ito ng perpekto. Magsimula ngayong gabi sa pag-inom ng 1 pang baso ng tubig. Suriin ang Chengshan Point bukas ng gabi. Subukan ang ilang simpleng stretches. Pagkatapos ng makalawa, suriin ang iyong kapaligiran sa pagtulog. Kung gagawin mo ito ng isa-isa, tiyak na makikita mo ang ibang ikaw sa loob ng 1 buwan. Kung makakatulog ka ng mahimbing sa gabi, maaari kang magkaroon ng mas masiglang araw. Huwag sumuko sa iba't ibang abala na dulot ng edad dahil lang sa iyong edad. Sa kaunting pag-iingat at pagsisikap, maaari kang magkaroon ng mas komportable at malusog na pagtanda. Tulad ko. Sa edad na OTT, ginagawa ko ang mga paraang pangkalusugan na ito araw-araw at namumuhay ng masigla. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Panghuli. Mayroon pa akong isang hiling sa inyo. Ang kalusugan ay hindi nililikha sa 1 araw o 2. Kundi naiipon sa pamamagitan ng maliliit na gawi araw-araw.
Sana ay hindi ninyo isusuko ang mga paraang sinabi ko ngayon pagkatapos subukan ng 2 beses, kundi patuloy ninyong isasagawa. Ang susunod kong video ay tatalakayin ang tungkol sa madalas na paggising sa gabi, ang 3 gintong tuntunin ng mahimbing na pagtulog. Ang mahimbing na pagtulog ay ang pundasyon ng isang malusog na buhay. Kung isasabay ninyo ito sa solusyon sa pamumulikat na natutunan ninyo ngayon, maaari kayong magkaroon ng mas komportableng gabi. Kung nakita ninyong nakakatulong ang video ngayon, mangyaring mag-subscribe at i-like ito, mangyaring tulungan ninyo akong maiparating ang kapaki-pakinabang na impormasyong pangkalusugan sa mas maraming nakatatanda. Ang inyong maliit na pagmamalasakit ay malaking lakas sa akin at ang nagtutulak sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman. Salamat po.